Salamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo makapag-live muli. At sana kayo ay malusog at masigla kasama inyong pamilya. Kung kayo nag-iisa, masaya kayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos at sa Panginoon at sa Espiritu Santo na at least may kahit papano may tawag na may relief. Nagkaroon ako ng kahit paano relief sa mga gamot na naiinom ko. At kanina sa pagla-live ko, dahil puro naman iyon impromptu, may mga portion akong papanood na natatawa rin ako sa sarili ko. Sabi ko, ba't pumapasok doon yung salitang ako'y Satanas? Parang ewan ko ba? Kasi yung dila minsan yan may talaga may kaaway. Kaya nga yan yung dila. Yan yung isang sangkap na na kinikilos ng impyerno. By minsan kahit na ibig sabihin na unawaan natin yung maselang bagay na yan, meron talagang mga bagay na hindi mo sinasadya. Kasi sa brain natin, may mga parts dyan talaga minsan na hindi natin siya nakukontrol. Tulad yung mga function minsan ng dila, may tinatawagan siya minsan na dalawa kasi sa muscle Ewan ko lang kung ganun pa rin siya ngayon. Pasensya na kayo, hindi ako nakaupo sa computer I-update ko na lang yung nilalabas ko lang yung mga old stock ko na mga knowledge nung elementary science. May tinatawag kasi na voluntary at involuntary muscle. Ano yung mga voluntary muscle? Voluntary muscle tulad nito. Yan. Ibig sabihin may by your own power, by your own will. Yung involuntary muscle naman siya tulad yung heart natin, hindi naman natin pwedeng kontrolin yan. Kaya tuloy-tuloy yung pump niyan. Siguro masabi ng iba, pwede. Siguro sa punto na pwede mo siyang i-lessen yung rate niya. Bawasan mo pwede. Pero para pahintuin mo, para hindi mamatay ka nun. Kasi pagka hindi nakapag-pump yan, tsugi. Yan ang pagbaranga lang ng ugat Ngayon, yan ang problema minsan sa impromptu. Kaya pala sabi ko, naisip ko sa Senado, nababasa ko yung mga comment doon sa social media. Bakit ka ako? Tanong ng iba doon, yung mga commentator. Bakit daw na binabasa pa yung sasabihin sa Senado? Yung pala ang pinaka-logic noon, na kailangan mo na isulat talaga. At saka mas mainam na isusulat mo at saka basahin mo siya para hindi ka mawala. Tulad yan yung aking Facebook live kanina lang. Tatatawa ako, may pumapasok na ako'y Satanas Hindi po yun. Talagang ewan ko ba paano nangyayaring ganun. Kasi dati sa isa kong Facebook account, yung una kong natawag nun, dami account ang tawag nun. Takot pa kasi ako nun gumawa ng ganito, magpakilala ba ng sarili ko. Takot pa kasi ako nun Kumbaga, hindi ako takot na takot. In a sense ba takot o umiiwas? Yun siguro mga tamang termino doon. Umiiwas ba? Hindi pa ako nakahanda. Lagay ko doon yung ibang pangalan. Kaya pag nag-comment ako doon, hindi ako nagpipigil. Kaya yun, umiiwas ako noon. Ngayon dahil sa comment ko sa Facebook ko ngayong live, hindi naman ako editing. Puro ito impromptu. Kaya ganyan. May mga instance na pupasok yung ganong incident. Ako'y Satanas. Bakit ba nabanggit ko yung dati kong Facebook account na dummy account? Doon kasi sa isa kong dummy account, may hinamon kasi ako doon, yung sa isang comment ba, sikreto ni Satanas. Ang sabi naman ng isang komentarista doon, nag-comment siya, nabasa niya yata yung pinost ko na comment. Ang sabi niya, ikaw kasi si Satanas
Sinagot ko siya. Sabi ko, kung ako si Satanas, hindi ko gagawin yan. Na hamunin ko kung anong sikreto ni Satanas. Kasi for sure may makakaalam yan Hindi pwedeng walang makakaalam yan. Kasi may mga bagay, may mga pattern na nauulit Tulad yan, ano bang isang sikreto niya? Nasa Book of John, chapter 8, verse 34, nandun. Yan yung mga kasalanan. Yan. Isipin nyo na kung anong klaseng mga kasalanan yan. Nakasulat naman yan sa Biblia, ang dami. Ngayon, may pinost ako dyan sa Facebook. Ang dami kong po sa Facebook dyan ng mga tanong. May papremyo pa nga yan. So, yung ginawa sa akin na nilagyan ako ng implant device, yan. Isa din yung malakas ang loob ko na gawin kong papremyo ito. Kung sino man yung may maglalakas loob man na sumubok, na tumanggap ng hamon, doon sa ipinost kong tanong tungkol sa Biblia, siya naman po willing po ako na ibigay itong mga implant device. Ngayon, kung gusto nyong ibenta, okay lang yan. Tapos kung ideas naman, meron pa naman sa loob. Nga pala, yung senador pala na na nilapitan, hindi naman po ako yung feeling, hindi po yun. Ang aking sadya kasi talaga, isa pa liban doon sa paghingi ng tulong ay magbigay ng ideas, mga idea. Yun po yun. Kasi pwede pong gawing batas yun ganun ho. Pwede po gawing batas yun. Kaya malakas yung loob ko na lumapit doon kasi alam ko meron akong pwedeng ibigay na mga pwedeng gawing panukala. Hindi ko naman sasabihin na ideya ko yon. Hindi ko gagamitin yon, pero bibigay ko yon sana. Kaya sadya ko bakit ako lumapit sa senador. Dahil sa hindi naman ako pinansin, okay na lang ho. Siguro maghanap na lang ako ng ibang senador na military senador, baka kay Munoz, baka kay Senator Bato. Baka ma-preempt na naman ito. Baka ma-preempt na naman. Doon ko na lang ibigay ang ideas ko kay Senator Bato. Kasi may nag-suggest naman sa akin, bakit di mo ibigay kay Senator Bato? Sabay sa loob-loob ko na pag-isip-isip ko, na pagtanto-tanto ko na hanggang ngayon, si Senator Bato, lalo na graduate ng PMA yan. Dati pang PNP chief yan. Yung puso talaga niyan, puso ring makatao. Yun. Kaya bakit ganun? Ngayon, balik tayo dun sa pinanood ko, yung video ko rin. Ako yung Satanas, ewan ko ba ba't napapasok yung ganung bagay na yun. Hindi naman siya pag-aamin yan na ako yung si Satanas, hindi naman po yun. Kasi si Satanas nga hindi nga mag-aamin yun Ang aaminin nga niya, siya yung Panginoon, siya yung Panginoon, siya ay Diyos, siya yung anghel ng kaliwanagan. Yun po yun. Pero isang abnormal na bagay ho yun na siya na nga yung Satanas, siya aminin pa niya na siya yung Satanas. Sino pa maniwala sa kanya? Di po ba? Sana ho naintindihan nyo na sa pagla-live, lalo na hindi naman ito edited, puro impromptu. Kaya ganon. Kaya doon ko na realize na ganun pala talaga kahalaga na pag nagsasalita ka, tulad doon sa Senado, binabasa nila. Yun pala ang pinaka-science nun. Yun, para yung yan, medyo makita naman sa mukha ko, medyo salamat sa Diyos, medyo naka-recover na ako. Yung pusa pala na pangalan niya si Thank You kahapon, nandito, upo-upo siya rito sa sikmura ko, tapos ginaganon-ganon niya ako. Tapos tingin-tingin siya sa paligid. Malakas talaga ang nila,
na siguro isa sa mga may dalang perwisyo dito sa bahay namin, yung mabait. Ang laki ng mabait. Siguro mga isang ruler yung kasama buntot. Ngayon, salamat naman Diyos, nahuli siya dahil yung kasama ko bumili ng pandikit, yung malalapad na mahaba. Pinatong sa mesa. Tamang-tama may isda rito na prito. Yung isda ba to? Yung masasarap, kaso nga lang maliit. Isdang bato nga siya pero maliliit. Pero masarap siya iprito. Yun siguro hindi niya natiis yung amoy, lumapit dito, dumikit. Habang pinapanood ko yung na-upload ko na Facebook Live, yun nakita ko sa mesa may gumagalaw-galaw na. Ayun, hinabol ko, pinupunit-punit niya na yung napagdikitan niya. Ni-roll ko siya ngayon. Pag-roll ko sa kanya, binuksan ko yung gate. Ang lamig pala rito sa amin ngayon. Hindi pa ako nakalabas ngayong hapon na lang. Ngayong hapon lang ako nakalabas ng gate. Ang lamig. Umuulan-ulan pa. Isa nga sa kinakabahan ako, sabi ko baka liptos pa yun. Parang hindi naman wala naman at least hindi naman liptos. Kasi takot ako yun. Nahuli na rin yung wanted dito. Yun. Sinecure ko na para may kasama pang gigil talaga namang. So again, yung mga hindi ba sadya pagka impromptu, tatawa nga ako isa tanas na ewan ko ba paano na so ganun yun. Ang tanong ko kasi niyan sa Facebook lang, sa totoo lang tapatin ko na rin kayo. Tulad yung mga sikretong bagay dyan, hindi lang basta-basta kasi hamon yan pati kasi sa Diablo hamon yan. Tingnan yung mga tanong dyan na huli. Tulad yan, sikreto ng ahas sa halamanan at saka sikreto ng mga traidor sa halamanan. Maganda kasi sana kung may sumubok na sumagot dyan kasi may sikreto talaga dyan. Nakasulat naman yan sa Genesis, yun nga lang titingnan mo ngayon yun kung kaya nilang buksan. Kaya naman yun, makikita naman yun sa mga naturuan na ng aral. Kaso si Bradley nagpahinga na rin napapanood ko yung mga Bible Expo ni Bradley. Pag tulad yung may naghamon pa sa kanya, yung Diablo daw na ihagis na o masarap sana pag-usapan yun yun. Yung tanong ko kasi dyan sa Facebook, tulad dyan marami yan, may pa-premyo na implant device. Yung tinanim nyo na implant device, yun, ginawa ko ng pa-premyo. Sana nga may sumagot na yan dyan, 4 yan, ang hirap. Ngayon bahala na kayo. Kung may sumagot man, edi maganda. Ngayon, bago pala ako magtuloy, meron pala yung salitang Damocles ba yun? Damocles. I-google nyo na lang kasi sa akong cellphone ngayon nalobat Hindi pa ako nakaupo sa computer. Kaya nga hindi pa fully recovered. Yung Damocles ba yan o Damocles? Yung nagsasalita siya, may nakaabang na tabak sa ibabaw. So yun yung mga ganong bagay. Kasi baka who knows, pagdating ng araw, may gagamit yan. Sinabi nga niya, ako'y Satanas. Panoorin nila yung kabuuan na video. Kasi may mga putol-putol na yung iba dyan Baka may magputol-putol.
Tapos kung ano, may tanong naman dyan sa Biblia, yung pinopost ko. Oy, Mon! You still watching, ha? Okay, okay. I hope you're doing fine. You're with your family. I hope you're doing fine. Nag-decide ako na mag-live ulit kasi update. Yun na yun. Matuloy ko lang yung Damocles yun or Damocles ba? Panoorin nyo na lang. I-search nyo na lang sa Google. Yung merong tabak sa ibabaw, ganun, no? Sa tuwing magsasalita. So, ganun yung salita natin, eh. Habang nagsasalita tayo, parang tabak kasi yan, eh. Minsan, tabak na may nakaabang na sa ibabaw. Pagka, halimbawa, may nagbitawan ng salita, may nasagi ka, yun, mahulugan ka ng tabak. Parang, isa sa mga text ko yun, ha, pero hindi yun yung definition ng Damocles or Damocles. Sa salita namin sa probinsya, meron yan Damokol. Damokolon, nakakaroon. Like, di ka na knock your head. Knock your head! Yan, parang ganun ba? Knock your head. If you do something stupid, they will tell you na, okay, knock your head. Come here, I will knock your head. Parang ganun ba? So, again, balik tayo dun sa, sa palaka. Nasa Revelation yan. Masakit pa yung leg ko. Yung palaka. So, sa panahon natin ngayon, sinabi na sa Matthew 24 about the end times. So, hindi naman kasi kaagad-agad yung culmination niya na isang event lang. Kumbaga, may turn of events kasi yun, eh. May mga succeeding event. Kumbaga, para siyang hagdan. Kumbaga, sa pelikula, meron siya munang introduction, may curtain pa nga yan, eh. Hanggang sa matapos yung pelikula. So, ang culmination niya ng, matagal na siya actually yung culmination niyan kasi ang Panginoon nang nagbukas yan, dumating na nga siya, eh. At tinupad niya yung mga kasulatan patungkol sa kanya. At sinagot naman yan ni Bradley, binasa niya sa Biblia, ang sinabi ng Panginoon. Ngayon sa akin lang yung mga tungkol sa palaka. Paano ko ba naisip yung tungkol sa palaka na yan? I think nanonood yata ako ng isang channel yata yon sa about sa parang historical something na event. Tapos nag-pop up about yung mga religion, nag-pop up about yung mga church, mga edipisyo. Doon nag-pop sa isip ko, napasok sa isip ko. Sabi ko, abay, hugis palaka yon. Again, yung palaka, di ba, tingnan nyo sa top view. Pag yung palaka, tingnan mo lang na nakatalikod siya, halimbawa. Tingnan mo, katayo ka, yung palaka, nakaganyan. Di ba, meron siyang mahabang dalawang paa, tapos nakaganon, tapos yung ulo ganyan. Tapos, punta ka sa labas, may makikita kang mga building. Di ba, may pinakamalaki sa gitna, tapos may dalawa sa gilid. Anong hugis niyan? Di ba, hugis palaka? Oh. Kuhanan, tawagan ko lang yung inyong talino, yung logic ba? Yung logic, yung reasoning na about sa palaka. Sinabi ng Biblia yon. Actually, marami kasing pakahulugan yan. Ibig sabihin, pag sinabi ng Biblia at mangyayari, nangyayari talaga. Kasi ang sabi dun sa Book of Daniel, silang mga pantas, sino ba yon? Yung mga pinagkakalooban yan, na makaunawa. Hindi naman ako pantas, napagbigyan lang siguro din. Kasi isa rin ako sa malikot mag-isip. Kasi ito, edad ko noon, I think mga high school na yata ako noon. Punta ako dun sa may Plaza La Paz, dala ko yung bike. Yung BMX ko, binili sa akin yun, may back nung grade 6 ako. I think mga 3rd year, 4th year high school na yata ako noon.
Pumunta ako dun sa may Plaza La Paz namin. Diyan sa Plaza La Paz, may statue dyan si Jose Rizal. Nakaharap siya dun sa lubugan ng araw. Yung sikatan ng araw sa likod ni Jose Rizal dyan sa Plaza La Paz. Humiga ako dyan sa likod. Yung may hagdang ganyan, merong siyang hawakan. May railing siya. Hindi siya railings na bakal, railing siya na made of concrete. Humiga ako dyan. Tapos yung bike ko, nilagay ko dun sa bandang paanan ko. Pinatungan ko ng paa ko. Tapos umupo ako dun sa may hawakan. Tapos humiga ako ganyan. Tapos tumingala ako sa langit. Basta tumingala lang ako sa langit. Sabihin ko na sa inyo kung anong nasa isip ko noon. Kasi since matagal na rin yun, siguro mga 15 or 16 years old ako noon. So 50 na ako. Buksan ko na mga 35 years na rin siguro. 34 years ko nang tinatago. Nagtatanong ako noon sa langit. Pag mga ganung bagay pala, meron pala nakasulat sa Biblia yun, nasa Psalms 53, chapter 53, verse 2. O Psalms chapter 52, verse 3. Basta nasa Psalms 53, verse 2, sabi yata, ang Diyos pala tumitingala mula sa langit, tapos tinitingnan niya kung sino humahanap ng katwiran. Siguro. Nandun si Rizal nakatayo. Sa estatwa ni Rizal, nandun ako sa likod niya. Nakaupo ako dun sa may railings. Nakaupo ako dun, nakahiga. Tingala ako sa langit, nagtatatanong ako. Napansin siguro ng Diyos na ano tong bata na ito, mahilig magtanong to. Kasi nakailang tanong na ito, marami na itong tanong Ako kasing tao noon na hindi ako basta-basta nagsasalita, matahimik ako noon. Lately na lang ako naging medyo mabukal kasi hindi ko na ba ma-contain masyado yung maraming impormasyon. Gusto ko yung mga kasama ko sa trabaho, ma-share ko. Salamat naman kay Sir, nagkaroon tayo ng yung teaching information, tsaka mga education, mga learning, ganon. Tinuloy ninyo. Na-enhance pa yung mga skills ng kasama namin sa trabaho. Actually, may mga pictures pa nga kami doon. Mga pictures pa ng iba doon, mga waki-waki. Alam nyo na, mga boys are boys or men are men. Talagang yung mga men talaga, mahilig talaga yan magbiro. Mga joker talaga yan. Hindi dahil kung anong pa man. So, ganun. Nakahiga ako dun sa likod niya si Rizal, dun sa may hawakan ganyan, paakyat, dun sa Plaza La Paz. Nakatingala ako sa langit, nagtatanong ako nun sa Panginoon. Yun na yun. Ang Diyos pala tumitingin yan, kaso lang, siguro nung panahon nun, hindi pa siguro oras, yan ang masabi ko, na halimbawa, meron kayong tanong halimbawa patungkol sa Diyos, itanong nyo. Huwag nyo sabihin, dito nyo sa loob ilagay sa loob. Doon nyo sa loob sabihin yan. Kasi nakikita ng Diyos yan Gusto nyo subukin. Subukin nyo, sige, subukin nyo. Huwag kayong magsalita. Okay. Huwag kayong magsumbong, itago nyo. Isang tanong lang, pinakamahalagang tanong. Mag-isip ka na ng pinakamahalagang tanong patungkol sa Diyos. Sige. Itanong mo. Pagdating ng araw, magugulat ka, sasagutin ka ng Diyos. Yan ang garantiya. Oo, ginagarantiya ko yan. Talaga namang grabe. Grabe ho. Tindi. Sino ba naman nakita na ba niyan? Hindi masyado, daming nakaguhit Meron yan May between yan. Ay nga pala, paano ba nalaman may between tong palad ko? Nung 1995, nag-apply ako ng seaman. Nakatira ako dun sa May Quiapo, dun sa likod ng Isitan. Yung father ko, seaman din. May kaibigan siya dun sa likod, si Master Rodel Daguok.
Isa siyang Arnis Master 8 dan. 8 dan na ba o 10 dan na ba yun si Master? Mataas na yung level niya sa pagka-master, kaso lang hindi niya kinukuha yung iba, kaya ewan ko lang ba kung 8 dan o 10 dan na siya sa Arnis. Nakatira kami dun sa gym, pati si Sir Tony din, martial arts naman yon, karate naman siya yata. Ano siya, dati siyang instructor din ni Senador Mercado, si Master Rodel Daguok. Yung dalawa na yung magkaibigan, si Master Rodel tsaka si Master Tony, kilala nila si father ko. Doon kami nakatira doon ako nakatira sa gym nung pagbalik ni Erpat ko. Sabi niya, dito ka sa gym tumira. May pamangkin siyang babae, taga Mindanao. Sabi niya, Jess, umupo kami doon sa labas ng building. Kasi mga building yun Umakyat kami doon sa may bubong ng ibang building kasi mataas yung building na tinirhan namin doon sa Kalaw building yun, sa likod ng Isitan. Kaso wala na yun ngayon dyan, wasak na yan, sinira na kinundem na yun, medyo matagal na. Nandun kami sa taas, sa bubong, sa kabilang building. Sabi niya, Jess, alika, tingnan ko nga palad mo. Sabi ko, hindi na, sige, tingnan na natin. Para wala namang yan. Tiningnan niya, ganyan. Sabi niya, ala, Jess, sabi ko, bakit? Sabi niya, yung palad mo may between, Jess. Sabi niya, akin na nga yung isa. Sabi niya ganyan. Ha? Dalawang palad mo may between, Jess. Sabi niya ganyan. Hindi ako maniwala sa'yo. Sabi niya, hindi totoo. Meron. Tingnan mo ito, turo ko sa'yo. Ito, tinuro niya. Doon ko lang na-realize. Kasi balikan ko lang ng konti, mag-skip, mag-segue ako ng konti. Nung high school ako, I think that was third year high school, doon sa city proper sa Iloilo. Meron doon yung dentista, si Dilaliana ba yun? Yung dentista, isang magaling na dentista. Doon sa baba, merong taga palm reader doon. Yung airpot ko, nagpa-palm reading yung airpot ko. Mahilig sa pamain yung tatay ko. Tapos, nung minsan, pumunta ako doon, ano bang incident yun? Magkasama ba kami noon? Basta ako, nagpa-palm read ako. Sabi ko, ma'am, ako nga, ate, sabi ko, ako ipa-palm read mo sa salita namin, or ate sa Tagalog sa amin, Nung nakita niya ganyan, nanisik mata niya. Sabi ko, nung nakita mo, te? Hindi nagsalita yung palm reader, tumayo at umalis. Wala tuloy ako kaalam-alam. Malay ko ba? Kung ano meron doon. Back to 1995, flashback sa 1995, balik tayo doon. Nung sinabi sa akin, nung pamangkin ni Master Daguok, Master Rodel, sabi niya, nakalimutan yung pangalan ng babae na yun Mabait yun. Taga Mindanao. Sabi niya, siya, parang member siya ng PBMS ba yun? PBMA, Philippine Benevolence, yun? Philippine Missionary Benevolence, yung yung rakista na PBMA yung na-wanted na nahuli ng parang espiritista din, mga ganyan. Mahilig din sa mga anting-anting. Sabi niya, Jess, may anting-anting ka? Sabi niya, may anting-anting ka? May between ka sa ito? Ayaw ko talagang maniwala. Sabi ko, niloloko mo ako. Hindi. Sabi niya ganyan. Sabi, hindi mo alam? Sabi ko, wala. Malay ko ba dyan? Sabi ko. Sabi ganyan. Hindi, totoo. Lika, tingnan mo. Tinuro niya sa akin. Nang gulat din ako. Sabi ko, klase naman yan. Sabi ko, ayaw ko maniwala. Sabi niya, sabi ko, ayaw ko maniwala. Maniwala ka dyan, sabi ganyan. Yun. Nung 1995. Kaya pala nung 1990, nung 90 or 91, yung palm reader sa amin doon, nanlisik yung mata yung nung makita yung sa palad ko, dalawa kabilaan. Yung pala nakita.
Yun nga lang, yung babae na yon, yung nagsabi na may between yung kamay ko, hindi niya nakita yung pyramid. Yung pyramid naman na may mata sa gitna. Yun naman yung ikinatataba ng puso ko dahil syempre ako hindi ko naman nakita yon. Pasalamat din ako sa Diyos dahil syempre binuksan din ng Diyos yung isip ko. Tiningnan ko talaga, meron talaga pyramid, tsaka meron talagang mata. Pyramid at may mata sa gitna. Sabi ko kaya pala yung mga dinadanas ko kakaiba tong mga to Yung mga ay nako. Ewan ko. Hindi naman ako nag Facebook Live para mag-promote kung ano pa man ng mga belief or what. Akin lang kaya naging title siguro gagawin kong channel dyan, Odi Alteram Partem, kasi sa hustisya ng tao, let us hear the other side yan. Sa nangyari kasi sa akin, pumiling ako ng mapakinggan, hindi man lang ako pinakinggan. I was deprived Bill of Rights na yun, Constitution na yun, Article 3. That's the primary law. Pagdating kasi sa primary law, kumbaga nga sa agriculture may tinatawag na primary na ugat primary tsaka secondary, tertiary. So ganun yun. So paano tayo napunta doon sa between? Tsaka doon ko palang nalaman pala na may between tong palad ko, kabilaan. Dalawa pa. Tsaka huli ko na lang nalaman din, kailan ko ba nalaman ito na may pyramid at may mata. Nalaman ko ito noon nung may pyramid at may mata, nung doon yata ako sa doon ako sa may computer shop. Ano ba yung computer shop na yun? Yung sikat na computer shop na nagdi-discount sila pag gabi. Mineski, yun. Doon sa Mineski, doon ko nakita to. Naglalaro ako ng World of Tanks. Kasi dumadaan ako sa Mineski paghapon dahil grabing traffic Sabi ko magpakasawa ako sa traffic dyan. Ako. Sabi ko maglaro na lang muna ako ng World of Tanks, malamig pa sa loob. Enjoy ko muna. Hindi maglaro ako doon ng World of Tanks sa Mineski. Uwi na ako sa bahay niyan, around mga biyahe na ako niyan, around mga 9 or 10. Hindi na masyado traffic. Kaso lang talaga may araw talaga na traffic pa rin talaga kahit alas 9 na. Tulad yan pag Friday. Nako. Pag Friday, traffic pa rin talaga. Habang nandun ako sa Mineski, naglalaro naman ako ng World of Tanks. Tingnan ko yung palad ko na ito. Sabi ko, no klaseng palad to? Sabi ko, ba't parang may pyramid at may mata? Nakita ko ng nisik mata ko, nagulat ako. I think around ano ba yon? 2017 ba yun? O 20... Basta mga ganon. 2017 ko yata napansin to na may pyramid yung palad ko at may mata. Doon ko lang na-realize yun. Na kakatingin ng palad ko. Sabi ko may nakaguhit pala talaga. Hindi lang isa, tiningnan ko rin yung kabila. Sabi ko baka ano to? Abay meron din. Meron din yung kabila. Sabi ko, no klase naman ito. Hindi ko naman tinatanggi, hindi ko naman inaangkin, hindi ko naman sinasabi na ako yung superhero or what. Tulad na lang si Superman. Ano bang nakatatak sa pangalan ni Superman? Di ba letter S? Apelyido ko Sukgang Pero hindi ko binabasa na Sukgang. Ang binabasa ko dyan, service. Kasi sa Latin, yung salitang U wala kundi V ang shortcut ng service SBC, di service gang. Ganun ako I have a gang of I have a gang of kumbaga naging teachers. Isa sa mga teachers ko diyan, marami kasi isa diyan yung Panginoon. Siyempre sabi niya, huwag kayong patawag na Rabi sapagkat isang inyong Rabi, ang Panginoon. Yun ang the greatest na teacher. Siyempre, ang pinaka-greatest pa, siyempre yung tatay niya, ang Diyos Ama. Yun. Ako
Ako maraming bagay kasi na pinagpapasalamat ko rin dahil noon kung natuloy ko yung pagiging seaman, talagang ang plano ko talaga noon, umalis na ng Pilipinas, magja-jump ship ako, hindi na ako uwi rito. Doon ako titira sa abroad. Nung nandun ako sa palit noon, nung time ni Bradelit, kinikwento niya yan si Apostle, si Propeta Jonas. Si Propeta Jonas, inutusan ng Panginoon niya na pumunta sa Tarsis, asa Ninive. Ang ginawa naman to ni Propeta Jonas, bumangon at nagmamadali, pumunta ng Tarsis. Tatakas ka. Yun, pagsakay ng barko papuntang Tarsis, inabutan siya ngayon ng bagyo. Tapos yun na, nalaman na may nagtatago siya pala. Nagkaroon sila ng lot, nag-draw lot sila doon, pumunta sa kanya. Ang nagawa mo to, sinabi niya ngayon, itapon siya sa labas ng barko. Tinapon siya, huminto kaagad yung bagyo. Natatawa ako. Sa tuwing pinapaksa ni Bradele yon si Propeta Jonas, natatawa naman ako sa loob-loob ko, parang reflection sa akin to. Kung nakapagsiman ako noon, tatakas na rin talaga ako ng Pilipinas. At marami pa nakasulat dito sa palad, hindi ko lang banggitin lahat kasi parang overwhelming naman. Kumbaga, sobra-sobra na yan May between ka na nga sa kaliwat kanan, may pyramid at may mata pa yan. Kaliwat kanan, dagdagan mo pa. Wag na, tama na. Saka na lang. Kasi baka may gagamit doon ng mga, siguro masabi kung mga tawag niyan, audio or verbal, oral na mga mistakes o errors na sana banggit ko doon. Ako'y Satanas para namang wala talaga sa minsan. Minsan kasi nagkakatuloy-tuloy. Ako at si Satanas, ganun ba? Yun. Patungkol kay Satanas, sinamon ko talaga yun. Kasi, again, balik tayo dun sa premonition. May premonition kasi. May premonition ako buhat nung maliit na ilang beses kung napanaginipan, tapos nung nangyari, yun na yun. Ngayon, kung bakit ko man ginagawa yung paghamon sa kanya, tapos yung pinupost kong tanong, kasama kasi si Jan sa tanong Okay? Bakit hindi siya humarap? Tulad na lang yung tanong dyan, sino ba nauna, ang tao o si Lucifer, Satan? Wala namang may magsubok dyan Kung may magsubok lang sana, mas maganda. Para makita nyo rin. Tinanong ko na kasi si ChatGPT 5 si ChatGPT 5 naman to, pangiting-ngiti lang nakikinig ako sa usapan minsan, si ChatGPT 5 pag kumakausap yan, para bang confident na confident. Hindi ko lang sinabi kay ChatGPT 5 na sabi ko bakit na, hindi ko lang sinabi kay ChatGPT 5 ba. ChatGPT 5 nag-uusap kami, parang nag-aalangan siya sa akin Hindi siya talaga umubra. Kasi nga yung sikreto nga niya, binuksan ko sa kanya Tawa siya ng tawa Yun lang yun. Kasi sabi ng Panginoon yan, nakasulat sa unang Korinto 1, 18 hanggang 24. I will destroy the wisdom of the wise yan I will prostrate. Yan, sabi ng Panginoon yan. Sino bang karunungan? Hindi naman ako Pangalan ko lang siguro Jesus, pero siyempre hindi naman ako Kristo. By coincidence nga lang, ang initial ko is letter C. That is Kaputli. Kaputli is pure Yan ang pure. Hindi man tayo pure, may makasalanan man tayo, at least may coincidence ba. So, tama na muna yon regarding dun sa kung anong nakasulat sa palad. Ako gusto ko nga na may sumagot niyan Kahit sa Amerika, pwede naman yan. My fellow. Nga pala, bago ko magtuloy-tuloy, minsan banggit ko doon my fellow Americans, hindi naman ako Amerikano. Ang akin lang, my fellow citizens
Sinabi din yan ni, ni JFK. My fellow citizens of the world, do not ask. Ganun ba, ha? Panoorin sa inauguration ni JFK, talagang ramdam mo yung salita niya, talagang nanunuot sa laman. Yung energy ba ng katotohanan, makita mo, maramdaman mo, marinig mo, maramdaman mo yung sinseridad ng katotohanan ng sinasabi niya. Bagaman hindi naman perfect talaga yung tao, ang ating paring tiwala dapat sa Panginoon. Yun. Sa akin lang, sana may sumagot, may sumubok man lang doon, sumagot sa tanong ko. Available naman dyan yung lahat ng mga source of, pwedeng maging source of information. Kung ano mga chat GPT dyan, ano mga AI, kung ano pa man. Tapos ang dami ng mga seminaryo rito. Mga college of thoughts, kung ano pa. Dami naman yan, dami namang mga nagpapakilalang mga iba rito, walang pakundangan pa papatawag pa ng mga apostol Grabe naman mga to. Tulong na lang sa inyo yan kung gusto nyo, tanong nyo sa kanila yung mga nakapost na tanong diyan. Yan, maganda yan. Tapos kung gusto nyo, i-post nyo lang yung comment dito. Pwede naman yon. Anytime kung gusto nila, pwede namang usapan. Kung ayaw nila ng debate, okay lang, kahit na anong usapan. Pwede na lang i-post. May pa-premyo naman kamo kita na yung implant device. So yan yan dito. Apat yan, 5. Para at least masubok ninyo. Masubukan ba? Kasi ganun man ang sabi ng Panginoon, subukin ninyong bawat espiritu. Pagkat sa panahon ngayon, marami nagsisilita ang mga bulang espiritu. Subukin ninyong mga espiritu kung sila ay sa Diyos. Yan, ganun yun. Nakasulat yan sa unang Juan 4:1. Sulat ni Apostol Juan. Bagkat maraming espiritu talaga. Mga premonition tulad yan, sino pa ba yung isang babae na kung ano nung pinagsasabi niya, galing pa daw siya ng impyerno, para namang mga walang hiya na yan. Tapos dami ng mga nagpe-premonition pa. Tingnan mo na lang sa mapa, ito yung Hainan Island, ito yung Taiwan, Nakabuka yung bibig niya diyan, sa Pilipinas. Yan yung dragon. By coincidence ba dyan na yung flag ng China, pag ginawa mong lobo, mukha ng dragon. Ang dami nilang tanim dito. Siyempre, hindi naman pinapabunot ng Diyos yan kasi sabi noon sa, kung bubunutin, sabi nga ng mga alipin, sabi nga, di ba, Panginoon, nang natulog tayo overnight, wala namang kwan. Nung nagtanim kayo, puro naman trigo yan. Bakit nagkaroon yan? Sabi ng Panginoon, nung gabi na nagkatulog na, nagsaboy ng mapanirang damo yung kaaway. Again, kailan lang naging Pilipinas yung Pilipinas? 1898. Di po ba? Ang First Republic natin. Although na ang history noon na 1897, nag-i-start. Actually, hindi ko nga na-google noon, binigla ko na lang kasi nagmamadali. Siguro ako na-excite. Ang First Republic natin, ganon, yung declaration, naging bansa tayo. Batang-bata pa talaga. Kaya kumbaga sa karanasan, sa pagpapalakad ng bansa, ang Pilipinas, batang-bata pa. Dami nang itinanim dito. Kumbaga tulog-tulog pa tayo lalo na ito sa salita ko, binubuksan ko yung mga sikreto ng dragon. Galit na galit yun. Tingnan nyo naman yung ginawa sa akin. Kung magkakasama tayo, may awa ka dapat. Paganahin mo yung awa. Patakbuhin mo yung tinatawag na serbisyo ng tao. Institusyon tayo, may doktrina tayo dyan Kung sa Senado nga, tingnan mo, protektado sila ng kapwa nila, nagpapasa pa nga sila ng mga batas Institusyon kasi sila Senado, Kongreso, bawat yan may mga institusyon yan. Hindi naman ng kaso kung ano man yung kaso ko.
Tsaka kung meron man akong ganong bagay, hindi ko kayo sinusunog kahit sino man yan dyan. Alam nyo yan. Yung mga naging kaaway ko dyan, pinoproteksyohan ka nga kayo eh. Hindi nyo pa siguro maintindihan yon. Kasi ang namumutawi sa puso ninyo, yung nangingibabaw, galit. Hindi nyo ma-appreciate yung effort na ginawa ko sa inyo. Tulad na lang kay Sir Rueras noon. Bakit siya tumayo at napangiti na lang? Kasi nga, naglitan niya ako noon. Ang nangyari pa nga, kinagalitan pa ako ng mga matatanda. Bakit daw ako masalita? Nililigtas ko lang kayo na napansin, nakikita ko na may pag-asa pa kayong magbago kaysa naman tanggalin kayo sa ginawa nyong kung ano pa man. Ganun ako. Kung hindi nyo ma-appreciate yon, bahala na kayo. Ngayon, nangyari man sa akin ito, pero hindi ko kayo inaano. Bagaman marami akong alam, pero wala akong plano, hindi ako kaaway, sinasabi ko sa inyo. Alam ko yung laro, alam ko yung mundo. Alam ko yung playing field na sinasabi. Alam ko yung rules. Tulad yung hindi ko na lang banggitin kasama ang pangalan mo rito may kasama kami. Nagkaroon siya ng 10 years na mga sabihin ko na, hindi ko lang i-exact yung datos. Sabihin ko na mga 15 years na kaso niya. Tapos yung counts ng mga 70 plus counts na homicide. Tapos yon, kung ano pang pinatong na kaso sa kanya. Mantay mo, nilakad ko yung kaso, lakas loob ako nun. Punta ko sa hanap ako ng paraan. Kumbaga, ginamitan ko talaga ng skills ng isang researcher. Kasi sinabi ko sa kanya, bigyan mo ko ng datos ng mo sa parte mo. Actually, hindi kayo magkaibigan nun. Nag-away pa nga kami nun Muntikat pa kayo magjumbaga nun. Siyempre, ganun man yung mga lalaki. Pero nagkaayos din naman. Naging magkaibigan pa. Na-realize ko sa niya, sabi ko tulungan ko nga to sa loob-loob ko. Nahiya siya siguro. Oo siya nang oo. Nung minsan nagkita kami, nagulat siya, may mga detalye na ako ganyan. May bit-bit na akong mga impormasyon. Nilakad ko na pala yung sa kaso niya, tapos tinulungan ko siya. Mantakay mo, pumunta ako dun sa may pier, humingi ako ng mga impormasyon. Tapos pumunta ako dun sa Baseco. Umakit-akit ako dun sa mga, humingi ako ng mga impormasyon. Pagbaba ko dun sa isang barko, sakay ako ng motor ko. Hindi ko mabanting motor ko, talagang pinaradaan ng kotse na tainted. Sabi ko, okay, ano ba ito? Sabi ko. Hindi ko na lang pinicturan din kasi ayaw ko rin bang lumala pa. Kasi sinabi ko naman dun sa pinagtanong-tanungan ko, kamo nagkakandak ako ng research kasi may ginagawa akong lecture sa opisina. Kasi kailangan din naman sabihin mo yung totoo Kasi alam naman natin yung mundo natin ngayon talagang mapanganib talaga. Alam ko naman yon. Sinabi ko naman yung totoo. Tsaka nagtanong naman ako, wala namang mga below the belt kung ano pa man. Pero takot sila, kita ko ramdam ko Sabi, sino kaya itong malakas ang loob na ito Yun na lang, pinicturan ko sarili ko. Tapos yung kung saan ako nandun, hindi ko na pinicturan yung kotse doon sa tapat ng motor ko na hindi ko na makabanting yung motor ko. Siyempre yun mga ganun, saway na yun. Kumbaga ang take mo doon, ang take ko doon, yung assessment ko doon is ang mababangga mo, mabigat. Motor ka lang, kami kotse tainted pa. Ngayon, bumalik ka pa. Ganun ba? Hindi naman ako takot, sa loob-loob ko lang. Bakit ba? Trabaho lang kumbaga. Kung gagawa man ako ng research ko, hindi man kayo sinasagi, so what? Hindi ako takot. Sabi ko nga nung kay Pastor Monsalud hindi man ako pastor takot. Nagalit siya sa akin. Nanlilisik yung mata, ganyan. Pastor, parang ganyan pa siya magkuhan. Hindi man ako takot, sabi kong ganyan. Nainsulto pa ako dun sa kay Pastor kasi para bang pinapalabas ko doon na takot siya. Takot naman talaga siya Ginawa niya akong aso-aso doon. Ginagawa niya akong sniffer dog doon.
Natapos ko na ngayon, bumalik ko ng opisina, conduct ng lecture. Tinulungan ko naman yung kasama ko. Binuhos ko sa kanya yung talinong naipon ko sa loob ng 30 years. Sabi ko, wala naman akong paggagamitan ng talino ko na yan. Ibubuhos ko na lang sa'yo. Bahala ka kung gamitin mo at hindi. Tsaka wag mo na isipin ka ako na utang na loob yan. Sabi ko, tulong na lang yan. Sa'yo na yan. Gamitin mo. Tsaka pagka nandun ka na halimbawa, nagkaroon man kayo ng wag mo na lang manggitin ako. Pero tinanong ko siya, alam ba yan ng abogado mo? Sabi niya, hindi. Sabi ko, malamang sa hindi talaga kasi mga special law yan eh. Tulad ako, graduate ako ng Maritime School, 3 years ako sa Maritime School. Mga teacher namin, professor namin doon, puro mga master mariner. Grabe experience yung tinuro sa amin noon. Hindi lang basta-basta libro. Kumbaga, experience yon sa Maritime School. Lalo na naging member pa ako ng Union dyan sa Luneta. Tagadala ako noon ng mga sima na may kaso dyan sa may Pedro Linsangan sa building. Doon sa may sa Pedro Linsangan Maritime Law, ano ba yun? Lawyer. Yun yung tumatanggap ng mga kaso sa mga maritime cases ng mga seaman. Yun na. Salamat naman at nakita ko parang nanlakas loob ng kasama ko eh. Talagang makita mo parang lumural siya. Sabi ko, wag kang matakot. Ang ganito, ang kasangga mo dyan. Sabihin mo yung katotohanan, wala ka ibang kasangga dyan, kundi yung totoo. Kung ano yung totoo, yun ang sabihin mo, yun ang kasangga mo. Sabi ko sa kanya, lalo na hindi naman ako lawyer, nahiya naman ako. Sabihin mo na lang siguro na naging counsel mo ako, o assistant, o ano. Ganon. Pero tong-tuwa naman yung tao kasi para bang masabi ko na si frustrated lawyer, lahat ng pwedeng senaryo dun sa korte na pwedeng may tanong sa kanya, tinuro ko na sa kanya, tinuruan ko siya, balik ta rin ka man, ganito, ganyan, ganito yung pangsagot niyan, pagbirahin ka ganito, ito, isagot mo niyan, ganito, ganyan. Tinuruan ko siya ng matalino din tong hapon, yung Aikido ba? Yun, ginamit ko yung principle ng Aikido. Ginamitan ko na yung principle ng Aikido, yung mga tinuro ko sa kanya. Yung paano ba magano ng mga salita, mga talino, paano ba yung tuwang-tuwa naman yung tao. Kaya pagdating nila sa korte, nakahanda siya. Sabi ko, lalo pa, paano basta, marami nang naituro sa kanya doon. Sa loob ng 30 years yun, ang mga bagay-bagay na naipon ko sa loob ng 30 years, alam ko na hindi ko naman magamit na. Yun, binigay ko sa kanya lahat. Sabi ko, sa'yo na yan, gamitin mo. Gamitin mo. Para siyempre alam ko kasi kailangan niya, didepensa niya sarili niya. Yun lang, yung kasama naming isa, wala talaga. Nanginaan ng loob sana makaraos din siya. Yun ang akin lang. Yun ang satisfaction ko. Doon ako natutuwa. Lalo na nung nagkakanda ko ng mga lecture, lahat ng tanong gusto ko kasi matanong nila ako mga tanong kung ano ba. Yun ang makatulong kasi ang kaalaman, sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power Yun nga lang, ingat din sa knowledge kasi may mga knowledge din na hindi naman nakakatulong din minsan. May knowledge na talagang kailangan, may knowledge naman na hindi naman talaga kailangan na. Pero sa panahon natin, iba na yung may alam din. Mas maganda rin yung marami kang alam at yung mga kaalaman na yan, sana makatulong din. Kaya ito, nagpe-Facebook live ako para makatulong din. Yun. Tuloy ko lang yung mabait dito, nahuli na rin. Yung pusa na si Thank You kahapon, gaganong-ganon siya rito sa katabang ko. Tingin-tingin siya sa paligid. Siyempre, pusa instinct yan Alam niya na merong mabait dito sa loob. Kilala ko yung galaw din ng pusa pagka may hinahanap silang mabait. Kasi sabi ko sa kanya, diyan ka sa ilalim, hanapin mo yung mabait, meron dyan. Ganon din, alerto din, matalino din yung pusa. Nandito na naman, bumalik na naman
Kinakain kong sopas kanina, hindi ko na naubos, pinakain ko na lang sa kanya. Tuwa naman siya. Ngayon, bumalik na naman dyan, humiga na naman dito sa ibabaw ng ng dryer namin. Nga pala, bala ko sanang mag-igib pa rin, kaso lang umuulan kaya hindi pa ako fully recovered, wag na muna. Ang lamig ng panahon. Inuubo pa ako. Yun. Tinubo pa ako, excuse me. Yun, at least kahit paano namumula-mula na yung bibig ko. Kaysa kahapon namumutla o ano. Isang iniisip ko lang kahapon nung ginaganong-ganon ako ng pusa. Sabi ko, wag naman sana leptospirosis ito kasi baka leptos ba lalo yung mata ko medyo nanlulubog. Ibig sabihin lumalabo o tawag niyan, nagkakaroon ng kulay. Yan, mga delikado niyan Kasi minsan may tasa kami rito sa mesa, siyempre naakit ng mabait. May na lang nahuli siya. Talagang may halong gigil din So again, balik tayo dun sa palaka. Yun yung palaka. Pag sinabi ng Biblia, mangyayari talaga yon. So yung palaka, makita nyo na ngayon yan. Yung edipisyo ng palaka. Okay? Nasagot na ba? Ngayon yung tatlong sungay naman, alam nyo na yan. Kung yung palaka about sa religion, yung tatlong sungay about din sa religion. Saan mo makita yon? Kayo na lang mag-research muna dyan. I-post yun na lang yung tanong. You can post any questions with regards dun sa three horns. Amerika, alam nyo naman yan Amerika Even sa Israel, alam ng Israel yan. Kung sino yung tinutukoy kong tatlong sungay at sino yung tinutukoy kong mga palaka. Ang dami na hong palaka. Talagang umiiral na ho. Matindi. Ngayon, sa panahon natin ngayon, yung sinasabi dun sa Revelation, yung Revelation 12:4, yung dragon tumayo sa tapat ng babae, yun ay isang magandang usapin din. Nakakatakot din yan, pero hindi dapat katakutan yan. Tulad na lang yung itong Hainan, itong Taiwan. Pag nakuha yung Taiwan, kompleto na, 2 mata ng dragon. Lulunukin talaga yung Pilipinas, liban pa sa tanim nila rito. Ang dami nilang tanim dito. Ngayon, pag hindi tayo magbanggit ng mga ganyan, di naglulukuhan na lang. Hindi tayo pwedeng matakot kasi. Sabi na nga sa Revelation 21 verse 8, at sa mga duwag, yun, tagat-tagatang apo yun. Matakot tayo dyan. Okay? Ngayon, yung nakapost kong tanong dyan, marami naman yan May pa-premia na implant device. Kung ideas lang, meron pa namang ideas, may natitira pa naman. Ang ano pa ba? Basta religion po yan. Religion, yung palaka, religion din. Yung tatlong sungay, religion din. Andyan, halatang-halata na yun dyan sa Israel. So, pagpasensyahan nyo na yung iba kasi baka tamaan yung paniniwala, pananampalataya ninyo. Wala akong magawa kaya ng katotohanan Hindi naman pwedeng maglulukuhan tayo, mga may edad na tayo, matatanda na tayo. Sabi kasi ng Panginoon yan, hanapin mo muna yung kanyang katwiran At ang katotohanan, katotohanan talagang sa'yo. Magpapalaya. Yung Pilipinas, 2 kalabaw yan. Yung sa Luneta, saktong-sakto yung coordinates sa Luneta. Yung 2 kalabaw, nagre-represent talaga yan ng archipelago ng Pilipinas. Kasi yung kalabaw dito sa kanan, pag nakaharap ka kay Rizal, yung kalabaw sa kanan, sakto talaga Mindanao, talaga ang coordinates yan, pointing to Mindanao. Tapos dito yung kalabaw sa kanan, pointing talaga sa Luzon yun. So
So tama talaga ang posisyon ng dalawang kalabaw na yan. Okay? Although na ang harap sana ng dalawang kalabaw papunta rito patingin sa saan ba patingin? Sa lubugan ng araw. Oo. Doon din sana nakatingin eh. Kaso ginawa dito nakatingin sa sikatan ng araw. Pero okay lang 'yon. It's either way. Sa may unawa, hindi mahirap unawain 'yon. Pero sa ayaw umunawa, talagang mahihirapang unawain 'yon. So, if you have any questions, any suggestions, any jokes, any queries, you can post. At salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo na tayo makapag-live muli. Again, yung wrap up ko na lang, yung palaka, yun religion, yung sungay sa religion din yun. Yun nga lang yung mga kaaway din yun na nagpo-post yun sila, nagpapakilala na bago dumating yung Panginoon, bago yung pagbabalik ng Panginoon. Babalik talaga ang Panginoon para ayon sa kalooban ng Diyos, siyempre. Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.